Sa buhay, kailangan mo ng karamay. Kausap, magpapayo sa'yo tuwing gulong-gulo ang isip mo at mundo. Yung pwede mong sandalan, yung pwedeng magbigay ng lilong habang malakas pa ang ulan. Andito na siya. Oo, andito na. Tawag ka lang. Tumawag ka na sa nag-iisang tito sa balat ng popo. Si Tito, Tito, si Tito Pabs. Alright, so it's again time for us to read the second feature story. And our letter goes like this. Good evening, Tito Pabs. My name is Alice. I recently took a leap of faith and proposed to my boyfriend of 6 years na si Billy. I was overflowing with love and excitement. And I just couldn't wait any longer to take our relationship to the next level. Nakailang usap na rin kami out of or about marriage. He seemed okay with it, pero hindi ko na siya mahintay. Or hindi ko na siya mahintay na mag-propose. Parehas naman na kaming financially stable, kaya hindi ko na din alam ano pa ang hinihintay niya. So I decided na ako na lang ang mag-first move. Pinaghandaan ko like any other proposals na nakikita ko sa social media. Yung dream proposal ko, ako na ang tumupad. Sounds pathetic, di ba? I thought everything was going great. Akala niya it was just a dinner. Akala niya it was just a dinner date until I got down on one knee and popped the question, and his response was unexpected. Instead of the joyful yes that I had hoped for, he said, "What are you doing? Get up. You are being foolish." His words left me feeling confused and hurt. I never expected him to react this way. Akala ko ready na kami for this. Sa sobrang humiliation na naramdaman ko, kunwari tumawa na lang ako and told him na I was only joking. Lighten up! And then, he went on sa dinner na parang walang nangyari, Tito Pabs. Now, I can't help but wonder if mali ba na ako yung nag-propose. Kasi di ba ever since, guys dapat ang gumagawa nun. Talk about chivalry and tradition. Feeling ko natapakan ko yung ego niya or something. Should I have waited for him to be ready? Even if it meant suppressing my own feelings? Or was it okay for me to take the initiative? I'm not sure what he's still waiting for. Six years na kami. Tama ba o mali yung ginawa ko? Salamat sa payo, Tito Paps. Ayan. So that was the letter po ni Alice. So it's kind of unusual. Tama ba, Kuya Colin? If you'd allow me to ask you. Yes.
Oh, medyo ano ba? Medyo unusual ba na mag-propose ang girlfriend sa boyfriend? Ang yung second story natin, ano yan ko si context of gender bias. Context of gender bias yan. Na kapag lalaki, dapat sila yung mag-first move. And then, yung babae, just to wait na mag-propose yung guy. Ayan. Pero, paano kung yung guy will never be ready dun sa pagpapakasal? May dun sa ginawa ni Alice, meron siya may napatunayan siya doon na siya na nag first move, na find out niya na si guy parang walang balak na magpakasal. Imagine 6 years na silang boyfriend girlfriend. Mag-on. Yes. Ayan. Ang doon, mag-open up si girl na kung may plano ba, kasi parang wala naman yatang nababanggit si guy. Siyempre, minsan kasi hindi mo naman babanggitin yan, surprise. Pero nung yung time na yon na si girl ang nag-first move, na-surprise din siya. Si girl na, bakit ganito ang Siya nagulat. Sa kabilang banda. May part, syempre lalaki tayo eh. May part doon na naapakan yung ego or pride natin. Kasi nga, syempre, sabi ko nga kanina, context of gender bias, dapat lalaki yung unang gagalaw. Yun lang naman ko isang ang ipapayo ko na after nung nangyaring yun, mag-usap sila. Na kung may plano ba? Kasi kung si girl is she is a date to marry type of girl na dapat sa ganitong edad mag-aasawa na tayo, magpapakasal na tayo or mag-aasawa na ako. May siniset siyang siniset siyang sige, kaya din mo. Tuloy. Siniset siyang time frame na ganitong edad, 20, 29, 28, dapat settled na may asawa na ako. Right. May time frame na sinusunod. Oo, time frame. After a year, magkakaanak na tayo. Magkakaanak na ako. Kung sinaset niya sa sarili niya, ha? Ayan. Mahirap kasi baka si Guy, meron siyang hesitation. May hesitations pa siya. Na kapag nag-usap, matulungan ni Alice. Yes. Yung hesitations ni walang nabanggit, 'di ba? Na pangalan, si Guy lang, si Guy. Wala. Ayun, mag-uusap para mag-open up, dapat kung ano yung nasa saloobin ni Alice, pag-usapan. Kasi wala namang malaking problemang hindi nadadaan sa mabuting usapan. Right, correct. Ayan, hindi ko masyadong parang sabi ko parang napakababaw ng ng insight ko. Pero yun lang naman ko yung nakikita ko kasi na humahanga nga ako kay kay Alice na nagawa niya yon.
It takes a lot of courage to do this. Nagawa niya yun, and then dun sa time na ini-expect niya na ang sasagot, ang makukuhang sagot kay Guy is yes, iba. And ayun, patay mali siya. Patay mali siya. Pero masakit yun kay Alice, masakit yun. Ayan. It has to hurt. Mag-usap. Mag-usap. So, ayun, no? Mag-usap daw, sabi ni Kuya Scallen. Ayan. Actually, etong tama yung sinabi mo, Kuya Scallen, na naghihiyaw na medyo red flag yung reaction ni boyfriend. It tells something, and this something is not just something simple, no? Baka baka iba sila magkaiba sila ng gusto. Right? Imagine being with someone for 6 years, and then here comes your girlfriend, head over heels to the point that she is willing to risk it all and ask you to marry her. With the possibility of either you saying yes or saying something stupid na. 'Di ba? Why are you being foolish? Si Guy pala, yes. si Billy. Si Billy pala. Si Billy, si Billy. Nireview ko yung sinabi mo sa akin. Hindi na gano'n sa akin yung pangalan niyang Billy. Yung pangalan. May pangalan pala siya. Si Billy. Ayan. Yes. So yun the kind of response na sinabi sa kanya kasi Kuis is what are you doing? Get up. You're being foolish. Napaka ano ba to? Hindi siya nag-no, no? Hindi siya pero parang ang tinake niya as a parang joke, ganoon. Tinake niya as this is something very serious. At feeling ko, I'm almost confident na walang babae, walang girlfriend na maggagawa nito as a prank. Meron siguro in rare instances, pero hindi ko makita yung girl na magpa-prank ng ganito. Or actually, pati siguro Guy. Binibigyan kasi ng hint ang Guy. Pahiwatig. Correct. And I can just imagine kung gaano ka down si Alice that time na sinabihan siya noon. Alam niyo mga kaibigan, mga pabangkin, iba-iba tayo ng nais sa buhay. Iba-iba tayo ng gustong makamit o magkaroon, no? But I can assure you that there are majority of us are dreaming of having a girl na handang hubarin lahat ng pride niya sa katawan para lang maging forever niya yung boyfriend niya. And in this case, it is Alice. Yeah. Diba? Napaka-ma-pride ng babae. Oo. Kung ang lalaki may ego, ang babae, ma-pride niya, ang hirap mag-sorry sa babae. Pag tayo may mali. Minsan nga wala tayong mali, tayo mag-sorry. Ayaw tayo patawarin diba? Opo. And this is not to bash or to badmouth yung mga kababaihan po natin. This is just how ito yung mekanismo ng relasyon. This is the dynamic of relationship. Generally speaking, ganoon yung sa experience ko sa mga kaibigan, mga nakakausap ko, ganoon. Medyo mas mahirap magpatawad ang mga kababaihan, or mas hirap silang umintindi sa mga bagay-bagay na yung mga pagiging pasaway natin slightly, ng mga ganyang bagay. Pero imagine babae luluhod sa harap mo and then asking you to get married.
And for you to just react like that, it is a big red flag sa iyo, sa opinion ko. Kaya si Ate Alice, if you're here, yes, tama, kausapin mo mabuti si Billy. Sabi nga ni Kuya Kallen, kausapin mo siya mabuti and then ask him saan patungo ang relasyong ito, because clearly in this story you want to get married and have a family perhaps. Hindi man nabanggit yung edad nila, but I think they are already nasa tamang edad na rin sila, no? Right? And yun nga, no, pag sabi nga ni Kuya Kallen kanina, baka nag-set siya ng time frame, ganyan. May mga tao po talaga na importante ang time frame sa kanila. Right? And let's respect that. Ako kasi personally wala akong time frame na konkreto. Kasi ako, yung lagi kong prinsipyo, it's yung present. I live dun sa present eh. So, kung merong masasabing time frame, pinaka time frame ko siguro goals, siguro sabi ko na before ako mag-45, gusto ko magkaroon ng sarili kong brand new na sasakyan, mga ganoon. Yung sarili ko ako mismo nagbayad, ganoon, cash. Ibibigay yan ni Popo. Ay, ibibigay niyo mo. Sana magbilang ang health ako. Ayun po, no? And we need to respect those. Ngayon, kung sakaling hindi mo kayang ibigay yan sa partner mo, like si Alice, si Billy, kung hindi mo kayang ibigay yan or hindi mo kayang irespeto yung time frame na gusto niya, then perhaps it is just right for you to reconsider. Ano ba ang relasyon na ito? Ano ba ang gusto mong maging sa relasyon natin? 'Di ba? Those are the questions that needs an answer right now, because clearly Alice is in no position para maghintay. Ayan. Hindi naman natin sinasabi na masamang tao tong si Billy, Quiz. It is maling-mali lang talaga yung the way he reacted. Sana naman merong sana naman medyo mas may konting endearment yung pag-react niya. And I hope na pag nag-usap kayo, because without our advice tonight, doon mauuwi to eh. They need to sit down and then talk about things. Clearly, meron silang may aspeto sa relasyon nila na hindi sila sabay. Medyo till I see you again ang datingan. Magkahiwalay ang salungat ba, ganun. And one more thing, Kuya Kallen, ako kasi yung tao na natatakot. Natatakot ako sa mga prolonged engagement. Ang prolonged engagement, mga kaibigan, is ito yung mga relasyon na more than 6, 7, 8 years. Even 10 years. Alam niyo, nakakatakot sa prolonged engagement, yung ang tagal niyong kayo. Hindi ko alam kung anong meron sa ganitong klaseng relasyon, pero sa experience ko po, ang prolonged engagement, especially year 7, yan po yung sumpa. Dahil ang dami ko na naging kaibigan na year 7, hindi sila umabot ng year 8. Yes. Hindi ko alam bakit. Bigla na lang may nangyayaring something. It's not even third party. Kasi ewan ko, nagkakasawaan. Ganun. 7 years madalas naghihiwalay. Sabi ni Ma'am, just di ba, 7-year itch. Ayan na sila. Nag-react sila. Oo. Diba? Guys, kung nalampasan nila yung 7 taon, meron pa yung kasunod 14. Actually, may mga ganun na ako. Yung ang tagal nyo, pero di kayo nagkatuluyan, sabi ni Auntie Brian. Mga kakilala ko. Nga, I don't know what's with this, what's with the number 7. Kung bakit may something, 'di ba? Unang dagok is 3rd year, which is something na I agree, kasi yan yung dami naming away din diyan nung 3rd year namin ni the wife eh. Paglagpas ng stable na kaunti, and then turning, ilan na ba kami ngayon? Turning 9 years kami this year. Di ba? 9 years. Kami ko is yes.
7. 4-year and then 7-year itch, sabi. Biglang, oo. So yun po ito yung lagi kong ito pa quiz. Kasi may time noon, meron akong naging kaibigan na sa BPO, sa call center nung time na nasa BPO pa ako. Close sila sa akin and then ayun nga ika-7 taon nila. Tapos biniro ko pa sila. Parang di ko alam kung nag-anniversary sila or may something na sabi ko, hindi niyo pa ba plano na magpakasal? Hindi niyo pa balak magpakasal or what not kung ganyan. Kasi maraming naghihiwalay sa year 8 kung ganyan. After yung year 7 the year 7 pala ako sana. Maraming naghihiwalay sa year 7 Tapos sila napaka-cool nilang maniwala ka dyan, ganyan. They're skeptic only to find out after a few months, boom! Hiwalay sila. Oh. Ayan, anong tawag dyan, quiz? Kung di lang anghel para sa positive, kapag negative. Di lang demonyo. Di lang demonyo. Ayun. Kawawa yung babae, laging talo sa ganyan situation. Sabi, we are prepared. We prepared the guy for another woman, correct? Sabi ni ate Opo. Yung sa ganitong sitwasyon, Ma'am Jess, pag hindi kasi third party ang reason, I guess parehas silang ang hirap kasing ito yung lagi yung sinasabi, sa pag-ibig po dapat walang winner at saka walang loser unless syempre third party yung reason, ha? Ito lang ang sinasabi ko na wag natin tingnan yung winner at saka loser dun sa sitwasyon. If the reason of their breakup is not because of third party. Pag third party, okay. Sige, gets. Totoo yun. Po. Love is more than a feeling. It requires a decision to keep seeing the beauty in your partner amidst flaws and rough edges, sabi ni Miss Mia. Oo. Opo, babalik tayo rito sa sinabi ni Miss Mia. Kuis, ito yung lagi kong binabanggit. Sabi ng aking TL on supervisor ko back when I was still with working for CVG, Convergys, Concentrix na po ngayon. Sabi niya sa akin, do not marry. Ito 2 or 3 days before I got married. Sabi niya sa akin, dude, make sure that you marry someone you can be friends with for the rest of your life. Do not just marry someone na magaling lang sa behind closed doors and ganyan-ganyan. Kasi, what are you after the things that you do in the bed? If you do not have your friendship to fall back into, wala, maghihiwalay kayo. Sabi niya sa akin. And this is tumpak, 'di ba? Ito sabi ni Miss Mia. It requires us to be a best a tropa dun sa partner natin Hindi lang puro kilig. Let's face it, hindi lang po puro kilig ang relasyon. Oo. At ilang percent lang yun, Kuis, Kung 100% ang married life, lang yun? Ilang percent lang yun? First year siguro, hindi, wala pa nga. Opo. That is the reality of any relationship, Yung kilig po, yung sabi ko nga, yung serotonin overflow, nararamdaman yan siguro swerte na kayo pag yung first 2 years ng relasyon nyo nararamdaman nyo pa. Right? It will eventually wear off. Not because you don't love your partner anymore, but you are so used to them. So used to seeing them in the morning. So used to eating with them. Harap ng pagkainan. That's why meron tayong friendship dapat. 'Di ba? Kasi po minsan pag-ibig lang ang nararamdaman mo para sa isang tao, mag-asawa ka dahil hindi mo siya tropa. So make sure that the one you wake up next to in the morning, the next day, is also your best friend dahil pwede mo siyang biruin. May laway ka dito. 'Di ba? Because you do not do that with someone you admire, you love, 'di ba? Pag nangliligaw ka pa lang o nagliligawan portion pa lang kayo bago yung relasyon, hindi ka uutot sa harap nila.
Oo, you don't want to show your you don't want to show your just woke yung legit na woke up like this pictures. Your real me. Diba? You Cellphone don't ba show yan? them that. Oo, pero pinapakita mo yan sa best friend mo, sa mga tropa mo. Diba? For the sake of being funny. Kung ano ka, kung sino ka, Oo. ipakita mo kung sino ka. Yes. 7 years mong live-in tapos yung 3 months niya nakilala, pinakasalan, sabi. 'Di ba? Ang sakit nun. Oo, my hubby is the best buddy. 'Di ba? I'm really napakaswerte naman din ni Ma'am Jess 'di ba? Best friend niya ang kanyang naging husband. Kapag Ayun. kapag nakaya mo nang umunod na malakas sa harap ng BF mo, sure tatagal kayo. Oo. Just make sure lang po na yung pag-release nyo ng masamang hangin hindi naman habang kumakain, ha. Pwede yan siguro banyo time, ganyan, malapit napapasok ka ng banyo, ganun. Inilulugar din kasi yan, Kuis. May nakausap ako regarding this No problem naman daw. Oo, kasi yan normal Tao tayo we do that. 'Di ba? Pero wag lang naman yung kumakain sila tapos biglang papawala ka na. Especially alam mong hindi ka sure kung may amoy or what. Bastos na yun, Kuis Bastos na. Oo. Diba? Yung tipong you feel safe and safe to just be yourself in front of him. Diba? Wala kang nararamdaman na insecurities sa katawan with them. Oo. Pag ano Kuis. po... Yes, Kuis. Yes. Maidagdag ko lang. Mm. Since na napag-uusapan pa naman si Billy and si Alice, doon muna tayo, taking the other side. Kay Billy. Pwede natin kasi tingnan yung kanya-kanya nating time para mag-settle down. Kasi hindi naman tayo pare-pareho Although halimbawa mag-partner tayo pero mas gusto niyang magpakasal na ganitong edad ako hindi pa. Pwede naman natin yung tingnan. Kung kasi maybe si Billy mahal niya si Alice pero hindi pa siya ready. Yun yung tinitingnan ko yung kabilang banda. Ayan. Balik tayo dito kay Alice. Ayan, kung hindi niya kayang hintayin si Billy, pwede niyang pakawalan. Kasi nga parang napakatagal na ng 6 na taon kung para sa kanya. And kung hindi naman, kung kaya niyang hintayin naman si Billy, crucial is assurance na may hinihintay nga. Hindi ka pa sigurado. Ayan, binaligtad lang natin ang coin. Tiningnan natin ang magkabilang banda. Correct. Ayan, naisingit ko lang para hindi naman, para fair naman tayo. Baka nakikinig si Billy na meron pala siyang gustong sabihin. Baka may dummy account na popo pala, no? Tapos biglang i-report tayo. Ito mga ito, Ayan, at least na brought up lang. Sabi ni Ma'am Jess, takot ako sa ganyan kasi ang tanong dyan, ang tagal na nila. Yun na nga, crucial yun Ano pang inaantay? Crucial yun. Tiningnan lang natin yung kabilang banda. Ayan, pero yung kabilang banda kasi hindi naman nandito tayo sa kabila nasa right side tayo, nasa left naman yun. At least na pasadahan lang natin. Yes. Ayan, that is lang. Yes, that is absolutely accepted, Kuis kasi kung si Alice merong time frame, baka meron ding time frame na sarili si boyfriend. Kasi nung papasok dito. Hindi lang sila nagtugma. Hindi lang nagtugma yung kanilang time frame. Exactly. Tinitingnan lang din natin. Hindi naman natin ina-assume na yun talaga. Kaya dito papasok yung importanteng gawin nila which is mag-usap at tignan kung asan ba talaga papunta ang relasyon. Importante po kasi yan May plano ba talaga? 'Di ba?
Importante yan that you also assess and you also talk about things like this, especially kung pakiramdam, halimbawa ni Alice, pakiramdam niya gusto niya na mag-settle down. At tapos ganun na nga ang nangyari, parang hindi tinanggap yung proposal. Then they really need to talk about this kasi nga baka naman biglang hindi pala gustong magpakasal ever ni Guy. Yun. Wala anong siyang gagawin niya? hinihintay. Siyempre, kailangan niyang Naghihintay siya sa humanap. wala. Correct. Kailangan niyang hanapin yung tao na makakapagbigay sa kanya nung pinapangarap niyang buhay, 'di ba? Kasi napaka-unfair naman kung i-give up ni Alice yung kanyang dream to be married dahil lang ayaw magpakasal nga nitong si Billy, 'di ba? She is afraid kasi time is precious. Correct. Especially sa babae po. Totoo yan eh. Totoo. Naniniwala ako na time is Kasi precious sa babae. may Bakit? Merong, ayun, yung Parang yung perfect sila, time Luis, to, parang may quota. Mm. Kung sa Popo may quota. Yung pagdating mo pag pumasok ka ng 30s crucial yon sa babae na kapag hindi ka pa, pero hindi ko naman sinasabing, hindi ko naman pine-pressure yung mga babaeng hindi pa nagpapakasal na nasa 30s na. Correct. Ito lang yung iniisip ko kasi based on yung siyensya. sa panganganak. Oo. Ito scientific Ayun. naman kasi to, quiz. Kaya it is a scientific Hindi ko naman fact. inaano sila. Oo. Baka sabihin nila, desisyon. Oh. Hindi, ano ko lang. Kasi karamihan kasi ng mga kakilala ko na nasa late 30s na nag-asawa, Medyo nahihirapan. malaki yung chance na hindi na nagkakaanak or nahihirapan sa pagbubuntis. Ayan. Ayun. Opo. Mm-mm. So, ayun, di ba? Oo. She's And, afraid kasi time is ayun. precious. Papunta kami doon. Correct. Mm-mm. So, and ito, hindi lang naman to exclusive sa hindi lang naman to exclusive sa mga kababaihan. Opo, lahat po ng miyembro ng isang relasyon ay kailangan lagi ng assurance. Kasi minsan po mayroong mga babae din na ayaw mag-settle down Ang si Guy ang gusto. 'Di ba? Oo. So lahat po tayo, we deserve that assurance kung meron tayong bagay na gustong mangyari sa relasyon. In the first place, kung yung kagustuhan mo na yan para sa inyo naman, kakaligaya nyo supposedly you have the right to demand yung assurance na yan. At kung hindi yan maibibigay ng partner mo, then perhaps that is a sign that the relationship will not work for you. At baka kailangan mong humanap ng ibang karelasyon na makakapagbigay sa iyo nung gusto mo, 'di ba? Tsaka ang hirap mag-invest ng time sa 6 years. Tapos matagal ending na kasi, ayaw pala. 6 years or 7, napakahaba. That's a long time. That's a long time. 'Di ba? Kami nagsama kami ni the wife. Nag-live-in kami for if I'm not mistaken, 3 years. 3 years kami nag-live-in before kami magpakasal. Yes. Pero, so medyo yes, quiz, yes. May tatanong. Ma-share ko lang. Kami naman ni Mrs. Almost 6 years kaming magjowa, girlfriend, boyfriend bago kami nagpakasal. Thank you, Ate Pepsi. Yes. Ayan. Hindi pa naman umaabot ng 6 years. Baka 7th nun. Yung nabanggit kanina, wag naman sa akin. Kaso tapos na yun Di ba? Kaya okay naman. Pero 7 years na pala kami. 7 years na kami. Sa Saturday. Ayan. Ay, hindi. 7 years ng kasal ko tama? Kasal. Anniversary namin. Well, sa Saturday. Ay ba, advance happy anniversary pa? Dapat may event tayo dyan. Parang wala. Kami parang hindi ako magpapakita ng isang araw. Just okay. Just pero dedicate the time kung for may, naman, may konting oras, dadaan, dadaan lang. Ayun. Ayan, 7 years. 7 taon na pala, no? Kuis yung sinasabi ko kanina na yung 7 year curse is na-observe ko yun sa mga hindi kasal.
Very very rare ko naman in my experience, very rare ko namang makita sa mga naikasal na yung 7-year issue na yan. Sa mga mag-on pa lang, doon ko nakikita talaga ang dami kong naging tropa at kakilala na naghiwalay na nung 7th year nila. Nakikita ko kasi doon, nagsasawa na sila. Correct. Nagsasawa na sila sa isa't isa. Kasi napakatagal na panahon eh. 7 years. Araw-araw mong sinusundo. Ilan? 7 taon. Uh-huh. Pero kung isipin mo, napakatagal na nun eh. Tapos biglang maghihiwalay lang kayo. Parang nasayang yung sayang yung effort, yung oras. Ito yung sinasabi ni Ma'am Jess sabi niya, yung kakabanggit mo ko laking nasayang na oras kung sana wala kang balak sa amin, sana pakawalan kami ng maaga para mahanap the one. Yun. Diba? Thank you, Ate Pepsi. Kung wala palang balak. Love is not just a feeling that comes and goes, sabi ni Ma'am Jess. Ito po medyo, hindi ko alam kung medyo out of topic eh. Kaninang umaga quiz, ma-share ko lang. Teka, basahin ko yung actual message para from the heart, no? Lately kasi, open book naman yung story ko, no? May episode kami ni the wife na ako ay naligaw ng konti. And I'm just so thankful na konti lang yung pagkakaligaw ko. Nagkamali din po, and then this is something that I'm not really absolutely proud. Sure na yung alin ko is. Yung konti lang talaga. Konti lang naman ko is. Sige. And I'm glad na we are able to survive at saka binigyan ako ng pagkakataon ni the wife to regret, no? To regret the things na nangyari, no? 'Di ba? Pero ito po, ma-share ko lang yung Correct. And pahalagahan natin yung second chance. Yung binigay sa atin. Pahalagahan natin yung ibinigay sa ating pagkakataon para magsisi. 'Di ba? Sabi ko lagi, yung mga tao po na nagbigay sa atin ng pagkakataon, because yung quote na ginawa ko dito, not everyone is given the chance to regret anything na ginawa nila, no? So if there's someone na nagbigay sa iyo ng pagkakataon, it's not just a chance. Pagkakataon para pagsisihan mo yung mga ginawa mo sa kanila. No? Don't ever let go of that person. And make sure na hindi mo na uulitin yung ginawa mo na pinagsisihan mo in the first place. Wait lang po, i-share ko lang to, sinabi ko kay the wife. Related to sa araw-araw at saka topic regarding sawa-sawa sa relasyon. Sabi ko sa kanya, sabi ko, loving and staying in love is the easiest, or must always be pala, the easiest decision to make and do. Kaya araw-araw. Yung kanta ng Ben and Ben. Sabi ko sa kanya, di ba? Because loving someone, yung talagang mahal mo na not just a tropa, not just a wife or a husband or girlfriend or boyfriend, na tropa mo din. Di ba? Loving them, the decision to love them and do everything for them must be the easiest decision you'll make every day. Opo, ngayon pagka merong isang araw at hindi mo naisip mo na parang ang hirap gawin ng desisyon na mahalin yung partner mo, assess mo yung sarili mo because you might be trapping them dun sa relasyon nyo, ha? Ayun. Sabi natin Bral, nagiging familiar na kasilahan sila. Wala nang ganong spark. Sabi, love is a decision to choose partner no matter what. Love is a commitment, sabi ni Ma'am Jess. Good morning po. Sabi, hello. Good morning, Ina Modora. And OT na daw. Medyo OT na quiz. Para sigurado tayo sa 2 hours, di ba? You are lucky, Tito Pabs. Not everyone can accept a man again after betrayal, sabi ni Ma'am Jess. Totoo po yun. Ang babae tol, hindi iniiyakan yan, sabi ni Jameson. Sabi.
Hindi naman kailangang iyakan eh. Oo, wala naman sinabing kailangan mong iyakan. Hindi, Pero required. hindi rin ano. Etong si Jameson, ilang taon ka na? James. Ilapag mo nga, ilang taon ka na? Malamang wala ka pang pinagdadaan ng ano. Bata Malamang bata ka pa, no? Pinanganak ka 1994. 32 pre. Sabi, hindi ka pa nakahanap ng katapat mo. Ikaw ba ikinusal na? Ayan. Ito yung mga yung nagpaparato dito, pag tinawag ng girlfriend o ng tataas niya yung t-shirt, tapos aalis na yung asawa o yung girlfriend. Nung pala nakalagay dito, yes honey, I'm coming. Kasal na kaso hiwalay. May pinagdaanan ka pa bro, baka gusto mo sumulat sa akin. Alam nyo, pwede naman. Hindi po iiyak ka din pag na-inlove ka. Actually, hindi naman requirement ang umiyak sa pag-ibig. And it does not make you less of a person. It does not, ito may clarify ko lang kasi triggered ako ng konti doon sa sinabi ni James eh. It does not make you less of a man if you cry for someone you love. Hindi po kaduwagan or hindi kawalan ng pagkalalaki o ng pagkatao ang umiyak ka. Because crying po is a natural thing para sa tao. So don't ever claim na hindi dapat iniiyak ka ng isang tao. Right? Because ako, I'm a tough guy. I can take a lot of beating kahit kanino. Diba? But I cry. Sabi ko nga, I cry because of the simplest things. Yung golden buzzer lang ni pangalan nito? Yung namatay yung sa cancer. Yung namayapa na. Sa American Got Talent. Yun, AGT. AGT. Yung sabi ng you can't wait for life to be not hard anymore to be happy, something like that. Nightbird. Yung lalaki? Yes. Oo, lalaki. Actually, babae siya ko si Nightbird. Yes. I cried because of that video. Kung mahal mo, ba't iiyakan mo? Palitan. Ano to? Kung mahal mo, ba't iiyakan mo? Palitan mo yun. Ano daw? Alin yan? Ayusin mo nga yung sentence na construction mo. Lang. Ito, ba't mo iiyakan? Palitan mo yun lang yun, sabi. Yun lang yun. Parang napakadali sa kanya. Parang napakadali magpalit. Ayan. Siguro ginawa mo, ikaw hiwalay ka eh. Kanya-kanya tayo eh. Kanya-kanya tayo. Baka yun yung niya. Yun yung mo sa buhay. Huwag mo kami damay, boy. Yung preference niya. Ay, boy, bro. Sorry. Bro ako sana. Yes, you're right po. Pinakita lang na sobrang mahal ka ng partner mo kapag tumululuhan niya sa'yo. Yes, and actually, I would say hindi rin ang pagluha kasi is emosyon. Hindi ko siya ina-associate porket may pagmamahal ka sa tao. Kasi we can cry about things na patuloy pa rin sabi ko. Hindi ko naman kaano-ano. I was just driven by the emotion na connection, ganyan. Hindi ko siya mahal kumbaga, pero there's a specific may na-trigger dun sa system mo. Kaya napaluha ka bigla, ganyan. Diba? Palitan mo daw, sabi ni mama. Hindi ko kapandan. Oh my gosh. No. Ayan. Napakaraming ibig sabihin ng pag-iyak. Sabi ni Devil's Angel, TDG. Now, masasabi mo yan kasi hindi mo pa nakita yung forever mo ko yan. Hindi pa nakahanap ng katapat ba? Bitter yan. Iniyakan mo kasi yung minahal niya ng sobra. Madali yan, naranasan ko na lahat yan. Ba't habulin mo porket mahal mo? Wala yun, sabi. Di wag mo habulin. Diba? Choice mo yan eh. Diba? Ganun naman kasimple yun eh. Kung ayaw mo maghabol, ayaw mo umiyak, di wag. Ganun lang yun. No, I mean is about sa relationship kasi tough ang guy na di basta-basta tutululuha. Okay. Yes. Yung mga pamacho. Oo. Sa bagay po, may mga tao kasi na hirap silang magpakita ng emosyon. Ang laking issue sa kanila ng laking issue sa kanila. Pero hindi naman kabosan ng pagkalalaki yun eh.
Hindi na naman. kapag umiyak ka, Oo. hindi ka na lalaki. Ganun ba yun? Oo. Ayun. De, baka yung punto lang naman ni baka yung punto ni James is sa experience, no? Pagka nakukuha ko nga yung ano niya, yung kung baka saan nagagaling. Ayun, ito sabi niya, maghanap ka ng iba, yun lang yun. Pag ayaw, baka pag ayaw na sa'yo, baka yun ang sinasabi niya. Tama ba, Utol? Maghanap ka ng iba, yun lang yun. Pag ayaw yun. Ayaw. Oo. Member ng member ng luha itong si James. Ano yung luha? Lalaking ulirang hiwalay sa asawa. May meaning pala yun. Acronym pala yun, luha. Acronym yun, luha. Lalaking uliran. Hiwalay sa asawa. Hiwalay sa asawa. Luha. Hindi ba yan yung basang-basa sa ulan? Hindi ba yan? Pwede na rin. Sabi natin, Mia, we hope for Jameson to find the real meaning of loving someone more than just the egotistic trait. Kasi baka apektado pa si Quiz James nung paghihiwalay nila. Kaya i-email mo na sa akin yan, James. Kwentong tito@yahoo.com. Ayan, Quiz James, baka hindi naman namin papangalanan. Hindi naman papangalanan. Papangalanan lang na lang. Haha. Kasi tama, hindi ka bawasan pag lalaki yan, sabi. Bitter group, sabi natin. Bigo ka na ba, kuya? Share ka na. Ayun. Ayan. Mahal nga, magiging nakabaliwan mo para makalimutan mo lang yon, sabi. Mahal mo nga. Nagiging bobo ka na. Baliwalain mo para... Ang hirap intindihin ng sentence construction mo, boy. Talaga. Mahal mo nga, nagiging bobo ka na. Ano yun? Tawag dito? Nagiging... Jumble nakakabobo daw. Words. Mahal mo nga, nagiging bobo ka na. Kapag mahal mo, nagiging bobo ka. Baliwalain mo para makalimutan mo. Yun lang yun. Yun lang yun. Yun lang yun. Yun lang yun. Tama, yun lang yun. Abangan ko yung letter ni James. Jameson. Sulat ka. Actually, ito in all, kapag mahal mo magiging tanga, yun. Diba tama? Bingo. Yun yung tamang siguro, tamang dapat sabihin, sabi ni Mami Sai. Actually, we welcome po yung mga ganitong POV or point of view. James, sana okay tayo, ha. Sana nandiyan ka pa. We welcome this kasi hindi naman siya toxic, 'di ba? Binibigyan niyo tayo ng ibang perspective dun sa kung saan tayo. Ito, pinagkukwentuhan natin. Meron tayong makukuhang aral dun sa POV niya. Yes. Or sa sabi niya, ba't magpapakatanga kung ayaw nga? Ayun yung pinupunto niya, kung ayaw sa kanya. Kung ayaw, kumbaga may, for whatever reason. Nakikita ko kasi nasaktan na siya. Sa mga reply ni Quiz Jameson. Na may diin. Masakit sa kanya kasi baka siya yung iniwan. May pinaghugutan gano'n. Kung nabingo namin yun, Utol James. Saludo kami sa iyo dahil baka kasi yun sabi ni nag-release lang niya. Baka nasaktan siya. Pero tama yun, tamang mindset yun. Kung ikaw yung ginawan ng tsaka remember this, pag tayo po yung iniwan, let's say for example, lalaki ako, iniwan ako, maghanap ng iba. Ayan, lalaki tayo, iniwan tayo. Remember na hindi natin kawalan yun. Pag tayo ang ginawan ng masama. At some point, marirealize, trust me, kasi nangyari sa akin to 2 beses. Yes, 2 beses. Hayaan nyo sila. Just let them go. Medyo mahirap sabihin, medyo mahirap gawin, pero just let them go. Eventually, marirealize ng tao na yan na gumawa sa atin ng kalokohan na sinayang nila tayo.
Oo. At pag dumating yung point na yun, pinakamasarap na revenge quiz, Kalen, yung wala ka ng pakialam. Pag time na sinabi nilang, pwede bang, sabi nga ni Bashat, pwede bang tayo na lang ulit? Parang ganun ba yun? Sana tayo na lang ulit. Pero ang nire-reply mo sa kanila, wala na akong pakialam. Diba? Ang sarap sa pakiramdam. Diba? Baka din kasi kuya, di ka effort kaya na wala. Minamahal mo kuya. Kung ayaw naman sa'yo, hayaan mo. Tapos na yun eh. Tama. Oh. Ano ba nga ba magagawa natin? Kahit pa kahit pa magpatulo tayo ng luha ng dugo kung ayaw eh. Hindi mo mapipilit. Wala na. Hindi naman nothing can be gained to anything that is forced. Tandaan niyo po yan. Pag pilit ang isang bagay, walang pupuntahan yan. So yun. Isarado na natin yung libro sa kwento ni Alice, ano? Sana magkausap sila ng masinsinan. Oo, 'di ba? At yan po sa Wednesday po magbabalik ang segment na to. Kwento mo kay Tito Pabs for another feature story. Again po, sa mga naiiwan dito, thank you so much. At kung meron kayong storya na gusto nyong i-send sa akin, hindi po requirement ang love story. Pwedeng life in general to. Just send it to kwentongtito@yahoo.com. Again, that's kwentongtito@yahoo.com. Kuis Kalen, before we end, meron ka mga gusto i-shoutout o pasalamatan? Ayan. Mega shoutout po sa aking palagi kapag nagla-live ako Kuis pansin ko si Madam Mia Amira palaging nandyan. Thank you. Ayun. And sa mga na sumusuporta sa akin. Thank you po. And sa agency natin Kuis, thank you kay Madam Jess. Maraming salamat. Kung hindi dahil sa inyo, sa inyong tulong, ayan, hindi malamang sa malamang, parang pa rin, na nasa level 4, 5, gano'n. And hindi nag-grow. Ayan. Hindi naman sa hindi nag-grow, mabagal lang ang pag-usay. Mabagal. Oo, hindi naman sa nag-grow. As long as na umuusad ka, okay yun. Ayan, thank you sa mga followers namin. Kung hindi pa po kayo nag-follow sa amin, pa-follow naman po ako and si Kuis Pabs, kami po dalawa. Rocket host po kami. And meron po kaming minemaintain na kota kada linggo. 1M po ang minemaintain namin. Ayan. Kaya po doble ang effort namin sa pagla-live and sa paghahanap ng mga gifter. Ayan. Yun! For Dakota ang first sons. Yes. Ayan. Ma-share ko lang, boys. Ma-share ko lang. Kanina, yes. nung hinatid ko yung aking mag-ina, habang nagda-drive ako, nag-PL lang ako. Yes, Chris. PL, party live. Then, inopen ko lang yung campo. Tapos, sukatin mo siya. Ilang minutes na lang. Tapos na yung 2 oras kanina umaga. Bago ako dumating ng school. Naka-open cam, kuya? Naka-open cam lang. Ayos na, no? Pwede pala. Para dun sa mga busy na hindi makakapag-set up, di ba, kapag mag-solo live ka. Ayan, pwede naman pala talaga. Mag-PL live. Ayun. Sa lahat po, maraming salamat. Ayun. Kuis Kalen, thank you so much. Thank you so much sa isa na namang makabuluhang kwentuhan sa Lunes. Bye-bye, Kuis, ha? Ayan.